Matutugunan na ang problema sa basura at paigtingin pa ang proteksyon sa marine ecosystem sa Manila Bay. Ito ay sa tulong ng isang bagong marine cleanup vessel na bunga ng pinalakas na ugnayan ng Pilipinas at bansang Korea. Kung ano yan, silipin sa report ni Kenneth Pasyente. Hindi na bago ang ganitong itsura ng Manila Bay tuwing may bagyo o bumubuhos ang ulan. Ang mga basura nagkukumpulan sa dalampasigan. Kaya para mas matugunan ang basura na matagal ng problema sa Manila Bay, 1, 2, 3! formal na isinagawa ang inaugurasyon ng bagong marine cleanup vessel na makapagpapalakas sa pangongolekta ng basura mula sa Manila Bay, ang MV Nilad. Ang naturang marine cleanup vessel ay donasyon ng Korean government sa ilalim ng $8.2 million Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay project na isang 5 taong partnership ng Pilipinas at Korea. Mayroon itong trash skimmer para sa pagkolekta ng mga basurang nakalutang sa karagatan, deck crane para sa paghakot ng mga nakalap na basura, at oil boom para sa mabilis na pagtugon sa mga oil spill. Kasama rin sa proyekto ang isang crane-equipped truck na gagamitin sa paglipat at paghakot ng mga basurang makokolekta sa mga coastal at marine cleanup operations. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binasa ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, ipinunto niya ang kahalagahan ng malinis na tubig sa buhay at pamumuhay ng mga Pilipino. Kaya marapat lamang anya natutukan ang paglilinis sa Manila Bay, lalo't maraming lugar ang konektado rito. The MV Nilad is a working vessel built for real and urgent tasks. It can collect, sort, and store up to 10 tons of marine litter in a single operation. It can operate for as much as 300 to 400 hours annually. It is equipped not only for waste retrieval, but also for oil spill response and environmental monitoring. Ayon sa DENR, kaya ng MV Nilad na makakolekta ng nasa 10 tons ng basura, habang 7.5 tons ang kaya ng crane-equipped truck sa bawat operasyon ng mga ito. Kaya malaking bagay ito sa paglilinis sa Manila Bay, alinsunod na rin sa mandamus ruling ng Supreme Court na nag-aatas na maipanumbalik ang kalidad ng tubig sa Manila Bay. Well, meron po siyang bow intake na tinatawag. So yun, sinasandok po yung mga marine litter along the way, tapos sinakit po do a conveyor belt system. And then yung crew ng Coast Guard, they will sort the different types of solid waste, yung mga recyclable, separate po nila. And then meron po tayong mga sako for the residual waste. Babalutin po sila, tapos yung truck naman na nakikita ninyo, dun po isasakay. Both the vessel and the truck are equipped with cranes. So kahit mabigat po yung mga debris or yung mga solid waste na kukunin, kaya po isakay doon. Ang MMDA naman ang naatasan na tukuyin kung saang disposal facility dadalhin ang mga makokolektang basura. Malaking karagdagan din ito sa mga kagamitang kasalukuyang ginagamit na sa paglilinis ng Manila Bay. We have other skimmers already. I don't have the exact number, but we have other skimmers. But this is state of the art to. Medyo ang capability nito medyo mataas, 10 tons nga every operation. And not only that, meron siyang ibang mga features na makakadagdag pa in terms of environmental protection. Gayunman, binigyang diin ng DENR na mahalaga pa rin ang papel ng taong bayan para mabawasan ang basura sa Manila Bay sa pamamagitan ng tamang pag-uugali at maayos na waste management. Ikinakasa na sa ngayon ang pagsisimula ng operasyon ng MV Nilad. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.